Okay, tapos hindi lang yun. Dinagdagan pa ng nagkakaroon siya ng problema about sa job niya dahil nagkasakit yung anak niya, so hindi siya nakakapasok. Alam din natin na tinestify niya yan. Ang blessing na binigay sa kanya ng Panginoon na nagkaroon siya ng trabaho na akma sa kanyang pinag-aralan. At saka there is improvement na makupromote siya. And sometimes, enemy gusto yung, parang guluhin kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon. Pero God made a way na hindi siya makapag-resign. At dahil doon, ginawa ng Panginoon na in such a way na mapapayag niya ang kanyang asawa. Just prove that you hold on to the word na kung anong binigay sa'yo ng Panginoon. Alam mo na it is a blessing at yun ay hindi mananakaw ng kaaway dahil ito ay binigay sa kanya. Amen? So, we praise God that ngayon si Joan magaling na, nakabalik na siya sa kanyang trabaho at alam ko na the more as you give glory to God, the more He will promote you. Amen? So, praise God. So, ano po yung ating last week teaching po natin is about the workings of the Holy Spirit. Hindi pa rin tayo makaalis dito dahil ando pa rin talaga yung pinapaalam pa rin sa atin ng Panginoon. We know that ang buhay ni Paul ay nabago dahil when he received the baptism of the Holy Spirit, na nakita yung great change sa buhay niya. Pinakita rin ni Jesus na ang kahalagaan ng banal na Espiritu na even si Jesus was baptized ng Holy Spirit. The 3 years ministry ni Jesus ay punong-puno ng power, miracles, and healing. Casting out demons, at He set the people free from all that oppressed them. In Luke 4:18-19, ito yung sabi ng Panginoon nung siya ay first time niya pumunta siya sa synagogue. Sinabi niya, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." That is our mandate. Now the Spirit of God is in us. Amen? In Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the Spirit who lives in you. So ano po bang ibig sabihin nito? Ngayon, ang banal na Espiritu ay namumuhay sa atin. And when the Spirit of the Lord ay nasa sa iyo, there is life. Amen? Ano po ba yung life na sinasabi dito? Nung tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas si Jesus, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. We are now born again. Our spirit mixes with the Spirit of God. Kung kaya, ang dati nating patay na Espiritu dahil sa ating mga kasalanan, ngayon ay buhay. Ngayon ay nagkaroon tayo ng buhay because of Jesus. And as we allow the Spirit of God to move o kumilos in all areas ng ating buhay, ang mga patay o ang mga nasira o ang mga nawala sa buhay natin, ito ay mabubuhay muli. Amen? Because in Christ, there is life. When the Spirit of God is in you, there is life. Amen? No matter how hopeless or how big our problem, we trust God that He is in control and the battle is not ours but the Lord's. Katulad din ng Red Sea, kung maalala ninyo, di ba, na pinakita natin, ito talagang malaki ang tama talaga sa akin. Kaya hindi ko siya talaga, lagi ko siyang ine-example sa inyo. Wala itong buhay. Alam natin, di ba, yung Red Sea, walang buhay dahil napakaalat. Pero ngayon, nagkaroon ito ng buhay. Bakit? Nagkaroon ng bukan sa ilalim ng lupa at lumabas ang tubig. At dahil lumabas ang tubig, nagkaroon ng mga isda. Nabuhay ang mga isda.
At tinatawag ito ngayon na hindi na Dead Sea. Kung hindi, meron na rin buhay in some parts ng Red Sea. So ngayon, nakikita natin na at sinasabi po na lahat ng nangyayari sa Israel, ito ay pagpapakita kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang church. Sino ba yung church? Tayo. So kung binuhay ng Panginoon ang Dead Sea, He can move in our life in such a way na mamamangha ka kung paano niya ginawa. Amen? Amen? Di ba kayo excited doon? Na yung mga patay sa buhay mo, like for example, yung kunyari sa mga finances mo na parang napakahirap kung paano mong malalagpasan. O kaya meron kang mga kunyari ang iyong pinag-aralan ay hanggang ganito na lang. Paano ako mapopromote ng Panginoon? Yung o kaya yung kami mag-asawa, hindi kami, ito sa kunyari, yung asawa mo nga nawala na. Pero pero God can move in His heart na magkabalikan kayo ulit. That is life. Amen? So, bawat isa sa atin, hindi ko alam kung ano yung ating mga sitwasyon. But when you allow the Spirit of God to move in our life, there is life. Amen? At sabi nga, ano ba yung symbolism nung bukal na, yung sa lupa na nagkaroon ng bukal dun sa Red Sea? Ang ibig, di ba, it is like, di ba, an example po, ang Holy Spirit is like a river flowing water. So it's the same thing. When we allow the Spirit of God to move in your hearts, to steer you up, as you pray, steer you up, you will see life sa lahat ng mga areas ng buhay natin. Amen? Ngayon nga po, sabi nga namin, nung nag-uusap kami, sabi namin, nakikita na, meron talaga mga supernatural na hindi namin naiintindihan these past few weeks. So, nagkakwentuhan kami. So, last week po, katulad po nung meron kasi yung gripo ko po, tumutulo. So, ang ginawa ko, kasi hanggang doon lang naman kalaman ko, inikutan ko ng electric tape para hindi tumulo. Hindi na nga tumulo. Kaso naman, nung after, tuwa ako, sabi ko talaga naman, ang galing na ikutan ko. Kaso after one day, nakalipas ang isang araw, nakita ko dun sa baba naman, dun sa may ceiling, dun meron bumabagsak na tubig. Ang lakas, naku, nag-worry ako, sabi ko doon, malaking gastusin to kasi ceiling ang meron ng tubig. Eh, hindi mo alam, baka mamaya sa may kuryente pa tumutulo yun, di ba? So, kaya yun. Tapos all of a sudden po, meron talagang nagsalita sa akin, in-explain na balikan mo yung ginawa mo sa itas. Kasi nakalimutan ko na yun dahil hindi na tumutulog, di ba? Kalimutan, balikan mo yun, tanggalin mo yung mga inipot na doon at makikita mo dahil kaya niya tumutulog dyan, dumadaan dyan dahil nilagyan mo ng tape. Ganon ka-detail. As in, in-explain bakit merong tumutulong dumadaan ko. At yun nga pong ginawa ko, nakikita ko, tinanggal ko yung electric. Kita mo, nawala nga po yun doon sa ilalim, doon sa ceiling. That is how God moves. Yung talaga, in a silent, siguro simple lang naman yan. Wala naman pero alam mo, in small things, when you be conscious in the leading of the Spirit, makikita mo in big things. Diba? So, tapos meron pa, yung sister ko naman, siya naman, meron po siyang tikaw, diamond, tikaw na. So, noong una, parang naramdaman niya, nung siya sa Samsung, na na lumuwag. So, ginawa niya, sinara naman niya. Tapos, nung lumalakad na siya,
biglang may naramdaman siya, gumanon sa hair niya. Gumalaw sa hair niya. And sa tendency, ginanon niya. Nung ginanon niya, yung pala nahulog yung hikaw niya. So talagang, nung nalaman niya yung nahulog niya, nung bumalik siya ulit sa pinaglakaran niya, nakita niya yung hikaw niya. Ganun po kasimple, di ba? You become sensitive to the voice of God. Yung kay Abby, kasi po si Abby, magaling po siya magpipit eh. Opposite po yun. So, ang nangyari, meron po siyang cord na talagang hindi siya hindi niya, basta tinahayaan lang niya dyan, pero alam na additional talent pa yun. Pero bigla na lang, all of a sudden, pagbalik niya, nagulat na lang siya, nakaikot na, naka-curve pa. Naayos tayo in such a way na alam niya hindi niya yung kayang gawin. So we see small things. And as you become sensitive, be sensitive to the living Spirit of God. Amen? So we can expect great things. It starts in small things, but you will see great things. At alam po mangyayari yan. Dahil yan ang ating panorama. Because we desire the manifestation of the Spirit of God. Amen? So, in 2 Corinthians, di ba, 1:22, we continue sa Holy Spirit. The Holy Spirit, pinadala ng Panginoon ang banal na Spirito to set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Ang banal na Spirito ay garantiya upang makamtan natin kung ano ang meron tayo kay Jesucristo. So when you are led by the Spirit, every day of our lives, nililid ka niya kung saan ka niya gustong gamitin. Amen? I'm sure every one of us, merong plano ang Panginoon sa atin. Amen? Maaaring hindi full-time, but we know in every small ng part ng ating buhay, God will use us kung saan niya tayo nilalagay. Lahat tayo may pwesto. Kumbaga sabi nga sa church, merong pong tenga, merong mata, merong kamay, pero as sa kabuuan, the head is Jesus, the head is our God, at tayo po ay ang kanyang mga members. Amen? Walang mataas, walang mababa. Kahit naglilinis ka lang, when you do it for the Lord, God will bless you. Amen? Or kung kunyari, hindi lang yun, malaki yun sa Panginoon, di ba? Kaya kung ano man ang part na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, do it for the Lord. Hindi po para sa tao, kung hindi ginagawa mo ito para sa Panginoon. And when you do that, God will bless you for that. Amen? So, kahit hindi ka nare-recognize, hindi naman ako pinapansin. Kasi ganito lang ang aking ginagawa. Hindi. Si Lord pansin na pansin ka. Amen? So, praise God. So, bago po ako ayun nga, sabi nga, kung kaya desire the Spirit of God to work in our lives and reveal to us how high, how deep, how wide is the love of God for us. Yung po yung parang kailangan natin maintindihan as we allow the Spirit of God to move in our lives. We will know kung gaano ba tayo kamahal ng Panginoon. Because kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano kalaro ang kanyang pagmamahal sa atin. Dahil when you know that God loves you, no attack of the enemy can be successful if you know you are loved of God. Kung alam mo na mahal ka ng Panginoon, kapag alam mo na secure ka, na mahal ka ng Panginoon, hindi ka matitinag ng kaaway. Amen? Hindi nga magiging successful ang ginagawa ng kaaway dahil alam mo, mahal ka ng Panginoon. At yun ang lagi mo pagbubulay-bulayan, that you are loved by God.
No matter kung ano ka, kung sino ka, mahal ka ng Panginoon. Amen? Since tayo po ay nasa February Love Month na, alam ko, marami sa inyo may mga plano na kung anong gagawin nila, yung mga date nila, yung mga gatherings nila, yung anong gift ay bibigay. Ayun, yung mga mag-boyfriend, may mga plano na magbibigay sila ng mga gifts na pinag-ikunan mo talaga. At saka ngayon, di ba, uso na yung mga balloons na naka-heart, yung shape na heart, flowers, chocolates, di ba? Yan. So, yun po yung mga gifts. So, kahit po magastos, gusto mo, talagang binibigay mo yan sa iyong minamahal as a sign of your love. Nung bata pa ako, usong-uso po nung araw sa amin yung meron pong notebook. Alam niyo yun? Ewan ko lang kung narinig niyo. Yung notebook, alam si Sister Ali to. Tapos susubihin mo, ano yan? Yun, scrapbook. Then sabi, define, ano? Slambook. Ayun. Ang tagal ko inisip, di ko maalala. Pero naalala ko ganito yan. Mga kaibigan ko, may mga slambook yan. Tapos sa papasulatan niya sa'yo, define love. Who is your love? Who is your crush? Ganyan pa lang eh. Kasi mga bata pa kayo eh. Noon, ganun kami noon. Sa mga millennials, hindi na nila yan maintindihan. Pero noon, nakakapilig pa po yun. So, tapos isusulat mo, di ba? Kanya-kanya yan. Pasahan niya ng note, ng slam book. Ayun. So, pero ano po bang ibig sabihin ng love? Mahiyahan ang tulad natin ang pag-ibig sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak. That is the perfect love that we can example ang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Dahil bilang ama, gagawin mo ang lahat para sa iyong anak. Ayaw mo siyang masaktan. Di ba mga fathers? Ayaw niyong masaktan yung mga anak mo na kakainin mo na lang, ibibigay mo sa kanya. O kaya mother na lang, ano? Parang mother ang mas agree yung mga father, parang mga nakayong, parang bang hindi nila loves. Love nyo, di ba mga anak nyo, no? Hindi lang kayo showy. Pero, ganun magmahal ang isang ama sa kanyang anak. Hindi lang niya talaga katulad ng mga babae na talagang ikaw yung number one talaga kapag may sakit yung bata, talagang ikaw yung mag-a-absent, di ba? Hindi yung lalaki, yung babae, di ba? Tapos, o kaya pag kakainin mo lang, ibibigay mo pa sa kanya. Ganun magmahal ang ama sa anak or ang ina sa anak. Kung kaya, dahil ganun din, but God the Father showed us the greatest love. Yung pinakasukdulan na pag-ibig na ginawa ng ating Ama na ay binigay niya ang kanyang begotten Son para sa atin. That is the perfect love. Amen. Na kanyang maibibigay sa iyo. Kung minsan may mga question mark ka, always remember the greatest gift that God can give you, binigay niya ang kanyang anak para sa iyo. How much more yung mga maliliit na binibigay mo, na hinihiling mo para sa iyo. Okay? So, in John 4:9-11, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Yan para sa Islam book. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Ibig sabihin po, mahal na mahal ka ng Diyos kung kaya't binigay niya ang kanyang anak upang ikaw ay maligtas. Amen? So, ano po bang sabi dito? Ito po yung sa New Testament. Pero doon sa Old Testament, di ba, ang sabi nga sa commandments,
Love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Di ba yun ang utos? Pero alam natin hindi natin magawa. Pero ano sinasabi na niya sa New Testament when He gave His Son to us? It is not what you love. It is not that we love God, but that He loved us. Siya ang unang nagmahal sa atin. And because we know, kung kaya sinasabi nga natin, have a revelation of that love, upang maintindihan natin, upang matanggap natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At kung matanggap mo na gano'n ka kamahal ng Panginoon, then you can love others. Amen? Doon ka nagkakaroon ka ng pagmamahal sa iba dahil natutunan mo ang pagmamahal na binigay sa iyo ng Panginoon. Ang sabi nga, di ba, yung kay Jesus, na sanabi ng mga yung di ba, yung may naghuhugas sa kanyang paa, na kung alam lang niya kung sino yung naghuhugas sa kanya, di ba, sabi. Pero ano sabi ng Panginoon? Kung sino, sabi niya, binigyan niya yung example na kung yung mas malaki ang kasalanan at mas maliit yung isa, sino sa tingin ninyo ang mas nagmahal doon sa kanya? Yung mas malaki. So, ibig sabihin, kung tayo, gaano mang kalaki ang ating kasalanan, when we accept that love of God for us, the more we can love because He first loved us. Amen? Kung sa iba, hindi ka nila matanggap dahil ganito ka, meron pa mga hindi ka masyadong kilala, di ba? Meron gano'n, hindi ka masyadong maganda makipag-usap. Kumbaga, o kaya hindi ka, wala kang masyadong kaibigan. Kung parang left out. Pero sa Panginoon, alam niya kung nasaan ka at mahal ka niya. Amen. There is someone that who really loves you, and that is our God. Amen. Accepting the death of Jesus and His finished work is allowing the grace of God to flow in your life. Kapag natanggap mo kung namatay ang Panginoon para sa iyo at kung ano yung finished work na ginawa niya para sa iyo, inaalaw mo yung grace ng Panginoon na makakilos sa buhay mo. Amen? Kasi sometimes, when you don't know how much God loves you, meron pa rin tayo, kumbaga, hindi mo pa fully matanggap hindi mo pa fully matanggap na makukuha mo yung blessing kasi meron pa pang mga alam mo na hindi mo pa nagagawa o hindi mo pa na-perfect. Kasi ganun yung tao eh. Mahal ka dahil ganito, meron kang ganyan ginawa o ano. Pero ang pagmamahal ng Panginoon, wala, sabi nga, it is grace. Kumbaga, ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo ay ganap na hindi na walang sukat ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo. So, kung matanggap mong maigi na gano'n ka kamahal ng Panginoon, lahat ng iyong kasalanan napatawad na, lahat ng mga negative sa'yo ay na kinuha na ng Panginoon, lahat ng mga nakaraan mo ay tugasan ka na niya, then you know, you can easily accept the love of God and you can easily accept the blessing of God. Kasi natatanggap mo na yun. Alam mo na hindi na base yan sa gawa mo or base sa mga nagawa mo o yung mga kabutihan mo. It is based on the love of God for you. Purely grace. Amen? Amen. Sana nakuha po natin yung ibig kong sabihin doon. Kung kaya, katulad na, kung kaya we have what Paul preached, the gospel of grace,
in Christ Jesus. Yung po yung tinuturo ni Paul, natatanggap niya, di ba, ang ganap na kapatawaran at pagmamahal ng Panginoon, kung kaya na isulat niya yung gospel of grace, na tulong ng banal na Espiritu. Amen? That is the good news that we have because of Jesus. Kung kaya when we share to others, ang first na pwede po natin sabihin, hindi yung mga, yung magbago ka na, or hindi. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kumbaga, dati, kunyari, litanya tayo, alam natin yung mga, di ba? Yung sunod-sunod. But sometimes, doon sa tao, ang kailangan lang niya mulang sabihin. Sometimes, meron gano'n, di ba? Na mahal ka ng Panginoon. At alam mo, that will stop. Lahat ng kanyang yung mga naiisip na masama, naiisip na minsan dito, dahil narinig lang niya, mahal ka ng Panginoon. Amen? There was a time, meron nga ko na kwento na gusto na niyang magpakamatay. Pero pumunta lang siya sa parang bathhouse. At doon merong isang nagsabi sa kanya, mahal ka ng Panginoon. At yun ang naghinto sa kanya para gawin mo. Ganun ka simple. When you know that God loves you, there is power. Amen? In Isaiah, sa Isaiah, it describes the coming of the Messiah, who is Jesus. Describe po, Jesus is gentle and loving. In Isaiah 42:3, a bruised reed he will not break, and a smoldering wheat he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. So ano po bang ibig sabihin ng reed? Ito po dinidescribe si Jesus eh. Di ba yung kung mababasa nyo in 42 verse 2, sinasabi doon na Jesus is, na very gentle. So kung kaya, and very comforting. So, at sinasabi dito, a bruised reed he will not break. Ano po ba yung reed? Ito ay ginagawang flute. Katulad po ng, meron po tayong sample. A bruised reed he will not break. So, yan po nung araw, yung mga shepherd boy po, pag dinalaga niya yung mga nandun po siya sa may field, kumukuha po sila niyan at ginagawa nilang flute. Di ba yung flute yung tumutugtog na gano'n? So, binubuo po nila yan, ginagawa po flute at doon ay nagkakaroon po ng tunog ng kanta. So, the shepherds bind two reeds together, which they hollowed out, and put holes in the side and made little flute. Pero kapag yung reed ay may sugat, o kaya ay merong may sugat, o kaya ay medyo nabali na, ito po ay itinatapon na lang dahil mas mahirap pa itong ayusin kaysa kaysa sa gagawa na lang ng bago. So ito po, yung reed na yan, gagawa sila ng flute, bubutasan, at yun po yung gagawa sila ng kanta. Kung kaya't si David po, di ba yung flute yung inaano niya, na nung shepherd boy pa siya, yun. So yung sa mga music, so nagagano po siya, at nakakopos siya ng mga kanta, gamit ang flute. So, pero kapag nga daw may sugat, hindi na maganda yung tugtog niya. Ito ay nagiging nawawala sa tono. Kung kaya, ito ay tinatapon na lang dahil at kung minsan, ganun ang pakiramdam natin na lagi tayong out of tune. Hindi po sa kanta lang. Ibig sabihin po ng out of tune, kahit ano ang gawin natin, hindi matama. Na parang
dahil para sugat-sugatan ang puso dahil sa dami ng mga pinagdadaanan mo. Di ba kung minsan, for example, meron kang kung gustong gawing business. Pag ito ginawa mo, palpak. Pumunta ka, ay hindi, narinig mo, maganda yung networking dito. Ito naman, di ba? Pag ginumpisahan mo naman yun, doon biglang bumaksak yung sales doon. Wala na naman. Kung baga parang out of tune, hindi tama-tama kung saan ka pwesto. Di ba kung minsan nararanasan natin yan? Na kahit anong gawin mo, walang nangyayari. Kaya kung minsan, feeling natin parang wala ka ng purpose sa buhay mo. Pero ano sabi ng Panginoon? He will not break the bruised reed. Hindi niya babaliin o itatapon ang kanyang mga anak. Amen? Anong ibig sabihin ng reed? Nung tinitignan ko nga po kung anong ibig sabihin ng reed is, in Hebrew, kane. Hindi ko natignan ko paano i-sound. So, pagbigyan nyo na ako. So, ito po yun. Yan ang spelling. Kane or ano, basta yan yun. Hebrew. Anong ibig sabihin yan? Magugulat kayo. Kasi ang sabi nga nila, bakit kaya hindi na lang ginamit, i-describe ang ating Messiah na hindi reed kung hindi flute? Total yun naman ang ginagamit dun eh. Yung reed, yung ginagawang flute yun eh. But hindi. Pero nakita natin may purpose at may kahulugan pala ang reed. Sa Hebrew, ang ibig sabihin niya, to redeem, to purchase in the sense of redemption. Amen? Sino ba ang ating taga-redeem? Ang Panginoong Hesus. In 1 Corinthians 1:13, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. In Christ, you have your redemption. Redemption saan? Sa ating kasalanan, sa ating kahirapan, sa ating sakit, sa lahat na nagpapahirap sa atin. God has redeemed us from all the curse in this world. Amen? So, kung kaya't sinasabi na, kung kaya't ginamit yung word na read, He will restore what was lost, He will lift you up when you are down, and He cares for you. Amen? He will restore kung ano man ang nawala sa'yo. In your lowest and highest peak of your life, God is there assuring of His love. Katulad nga po rin sinabi ni Joseph Prince na isang revelation sa kanya. When Jesus is in Mount Hermon, that is the highest peak po, yung highest yung lugar na yun, kung napakataas, and He was transfigured at inassured ng Panginoon, pinakita ng Panginoon at ng Ama at sinabi, this is my beloved Son whom I love. And the same thing when He was in Jordan River, that is the lowest point in the earth. At sinabi rin sa kanya, this is my beloved whom I love. So, ibig sabihin po, kahit nasa ang lugar ka, kung nasa point ka ng iyong success o nasa point ka ng iyong pinakamababa, na feeling mo nasa baba ka, ang Panginoon ay ina-assure ka na ikaw ang kanyang anak at mahal na mahal ka niya. Amen? So always remember that, how much God loves you. You are God's beloved, His Son in whom He is pleased. A smoldering wick He will not snuff out. Ano po bang ibig sabihin ng smoldering wick? Nung araw, gumagawa sila ng maliit na oil ng lamp at nilalagyan ng ayan. Ganyan po yung lamp nila ng araw. Kung kaya't yan po yung smoldering wick, ibig sabihin po, yung ilaw niya, papatay na. Kapag malapit nang maubos, kasi ganyan yung lamp nila ng araw, lalagyan nila yan ng oil at lalagyan nila ng wick.
Yung wheat na yan, ano po ba yung, flax pala? Yung flax na yan it is a plant fiber used to make linen. Ayan, meron tayo. So yung ilalagay po niya na doon sa lamp, ay para po, kapag ang finished product no, ito yung halaman. At ginagawa niyan, ay hinihibla, susunod, yan, hinihibla nila, at ginagawang parang tela. At yan yung pinapasok dun sa ilaw, doon sa lamp. Doon sa lamp na yan, nilalagyan nila ng langis at pinapa-float nila yung flax, yung linen na yun. At doon nila sisindihan. Ang smoldering, ibig sabihin, yung malapit na mamatay. Kapag nawawala na yung oil, namamatay na yung ilaw, di ba? Mamaya may sasabihin ako dyan. Kapag namatay, naubos na ang langis. Kapag namatay na, naubos na ang langis at ito'y unti-unting namamatay ang mitsa, at kapag ito ay namatay, nagkakaroon ng usok na lumalabas. Diba? The smoldering wick, yun nga, he will not snap out. At ginagawa nila, tinatapon na lang nila ang mitsa, tama ba? Mitsa. Dahil wala na itong gamit at papalitan na lang. Katulad din kung minsan na ikaw ay, diba, madalas natin sinasabi, burn out. Diba? Tayo, pag sobra yung stress mo, yung sobrang trabaho mo, yung sobrang dami ng mga pinagdaanan mo, may point na parang tinatawag nila burn out na. Diba? Yung nag-burn out na ako, talagang parang bibigay ka na, yung ganun yung feeling. At ano sinasabi ng Panginoon dito? A smoldering wick, He will not snuff out. Ano pangako ng Panginoon? Hindi ka puputulin o kaya ay itatapon. Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Kung kahit gaano ka, kung minsan yung kapit ka lang, huwag mong solohin dahil nandyan kasama mo ang Diyos. Amen? And when you call sa Kanya, nandun at tutulungan ka niya. Amen? Kapag meron, kung minsan nga tayo mga Christian, mas madali pa tayong maghusga. Di ba? Na kapag merong naligaw o kaya nanlalamig, ang ginagawa natin, ginajudge natin o kaya nilalayuan na natin. Di ba? Bahala ka sa buhay mo. Pag nag-rapture, naiwan ka. Di ba? Ganyan tayo. Kasi parang nakukulita ka na, sinabi ko na, bumalik ka, magsimba ka. At sabi nga na, we will be love. Di ba? Ang approach ko dyan, love. Kasi ang Panginoon natin, hindi niya ini-snuff out. At di ba, ang ibig sabihin po na sa parang ginanon at tinapon. Ang Panginoon natin, dahil na mahal niya na, kahit siya ay naligaw, gusto niyang mabalik yan sa Kanya. Amen? So, kung kaya ang tama po natin gawin ay ating ipagdasal na siya, na kahit let's just show our love to Him at pagdasal natin siyang bumalik sa Panginoon. Amen? Sabi nga, kapag iyon ay nasharean mo na at iyon ay nabigay mo ang pagmamahal ng Panginoon sa Kanya, ang trabaho na ay nasa sa Panginoon para siya magbabalik. Amen? Kung minsan, meron nga po akong isang kaibigan na ewan ko kung nakwento ko na rin yata yun sa inyo minsan, pero ikwento ko po, nag-commit po siya ng kasalanan against his wife. So, ang nangyari po, siyempre dahil nahuli siya at alam niya na nagkasala rin siya, alam din ng misis niya na nagkasala siya. So, alam natin na nag-undergo ng maraming mga
Pero God is so good na nagkaroon ng opportunity na magkabalikan sila at nagamit ako ng Panginoon doon para sila ay magkabalikan. So nakita natin how God moves. At alam natin na napatawad na siya ng Panginoon sa kanyang nagawa. At ganoon din yung kanyang asawa. Kaya lang sometimes meron pa yung time heals all wounds, di ba? Kaya lang, ako, kuminsan naman, joke-joke lang, nasabi ko, ay, di okay na sana, no? Tapos one time, na-joke ko, nasabi ko, dun sa misis, naku talaga mabibigyan ko ng award kasi martyr ka. Sabi ko ganyan. Tapos alam nyo, na-review ako ng deep inside, na-review ako ng kung ano, kung sino ang aking pinatawad, napatawad na. Nilinis na at wala kang karapatan para ipaalala pa. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Lahat ng ating mga nagawa at kasalanan o yung mga kakulangan, napatawad ka na ng Panginoon. And that is how God loves us. At after that, nakita po na God restored him to his position as a pastor. And God restored his marriage. Ganun po ang Panginoon. Kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, He will restore you back. Amen? Na parang walang nangyari. Sa asawa pa nga, kung minsan, kapag may nagawa, naaalala pa, 10 years ago na, ipapaalala ko sa, hindi mo pa alam nung ganito ginawa mo sa akin. Ganyan, di ba? Ganyan yung mga asawa eh. Pero sa Panginoon, hindi na niya maaalala. Amen? Kasi ganyan kanya kamahal. Amen? So, that is how God moves. That is how loving our God is. On the road to Emmaus, after the death of Jesus, nakita po natin dito na pinakita ng Panginoon doon sa mga nanghihina na siya ay pinupuntahan niya lahat ng mga nanghihina. Nakita po natin na, di ba, after his death, ay nagkawalaan po yung mga disciples, nagtaguan na. At disappointed sila na iniisip nila na ito na yung Messiah, tapos bakit gano'n na siya ay namatay. Kung kaya yung dalawang disciples, the road to Emmaus, mababasa natin on the road to Emmaus, makikita po sa atin sa Luke 24 verse 15. As they talk and discuss these things with each other, ito po yung sinasabi nila na bakit gano'n namatay, samantalang alam natin siya ang Bisaya. So very discouraged sila. So Jesus Himself came up and walked along with them. So, ibig sabihin, in the point of their discouragement, in their point of anxiousness, ang Panginoon mismo ang lumapit sa kanila. Amen? See? Kung kaya sa atin, sa buhay natin, lahat tayo alam ng Panginoon kung ano ang pinagdadaanan natin. You just talk to God. You just talk to Jesus. Whenever you're happy, whenever you're sad, kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Kanya, sa Panginoon. And you will see. After nga pala nun, when Jesus walked along with them, after nun, nagkaroon sila ng bagong lakas. Di ba nakabalik pa sila? Kahit gano'ng kalayo, after nilang kumain at nakabalik pa sila muli, dahil yung strength ng Panginoon ay napunta sa kanila. Ganon din po sa atin. When you are down or when you are, kunyari ikaw ay masaya, just talk to God. And you will see yung kanyang strength, yung kanyang joy, yung nakikipag-usap sa'yo, nalalaman mo na masayang-masaya siya dahil masaya ka. Diba? Ang akala kasi natin kung minsan, bawal masyadong masaya kasi baka mamaya mawala yung kami, diba? Diba meron kasabihan na gano'n? Meron ba? Diba? Pero sa atin, pag masaya ka, masaya ang Panginoon dahil masaya ang kanyang
anak. Ikaw ba, kunyari may anak ka, ang saya-saya niya, huwag ka masyadong masaya, masama yan. Di ba hindi? Sige, masaya, nag-enjoy kayo lahat dahil masaya yung isa. Ganun po, how much more our God? Nasa tiyan ka pa lang, kilala ka na ng Panginoon. Wala sa atin na putok sa, di ba yung sabi, bigla na lang sumulpot, putok sa, ano yan? Putok sa buo, hindi. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, kilala ka na niya at may plano na siya sa buhay niya. Kung kaya kuminsan, kung sa tingin mo wala kang purpose, merong purpose ang Panginoon and the best purpose for your life. Amen? In the point, the more you accept how much He has forgiven you, the more He can show His love for you. Kasi di ba, when you open yourself to God, Lord, eto po, just, itong baga, lahat sabihin mo sa Panginoon. Lahat ng frustrations mo, yung mga dreams mo na hindi pa nangyayari, Lord, binibigay ko ito sa'yo. And now, Lord, ikaw ang mag-lead sa akin. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay ko, let it be, Lord. And when you do that, you are allowing the Spirit of God to move in your life. The more, and when, sabi nga dito, di ba yung karugtong nito, yung sa verse na, yung kanina yung sa smoldering bit, and He will show, He will bring forth justice. Hindi pa lang nagtatapos doon. After noon, yung sa He will bring forth justice. Kung ano ang nawala sa iyo, ibabalik yan ng Panginoon. Kung ano ang nasira sa iyo, ibabalik niya. And when people take advantage of you, o sinaktan ka, ang Panginoon ang iyong siya ang gagawa para doon sa sitwasyon mo. He will give you justice. Kung sa mundo to, parang tingin mo walang justice, sa Panginoon, He is the one who will give you justice. Amen? So, and now, ano po yung love? So, yung pong telang nasa loob po, ito po yung represent sa atin. When you allow at yung oil is the Holy Spirit. When you allow the Spirit of God, there is light. Diba? Magkakaroon ng ilaw ang buhay mo. Kapag may ilaw, nawawala yung darkness. When there is light, darkness has to flee. Amen? So whatever na nagpapagulo sa buhay mo, it has to go because the light is in you. Amen? When you allow the Spirit of God to move in your life, the light will shine. So when the Holy Spirit, yung po yung oil, di ba? Yung po yung oil na nagpapaliwanag sa ating buhay. And when there is revelation, when the revelation of how God loves us, when you have revelation about Jesus, when you have knowledge about Jesus, the more you will see the glory of God. It is written in our scripture verse in 2 Corinthians 3:18. And we, all having been unveiled in face, ibig sabihin nitong unveiled in face, yung veil na, di ba yung sa Old Testament, yung veil na nakakover pa sa ala dahil hindi pa nila nakikita ang tunay na, ang truth. Pero when we look upon Jesus, yung veil na nagko-cover, ito ay na-unveil. Ibig sabihin natanggal. At habang habang iyong inaaral at habang nagkakaroon ka ng revelation kung ano ka sa Panginoon, kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoon,
the more you will see the glory of God. Amen? It is like a mirror. Yung mirror na you beholding the glory of God na ang kaalaman mo at ang revelation ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo, it will change you from glory to glory. Ibig sabihin, ito yung magbabago sa iyo. Habang tinatanggap mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at habang naiintindihan mo ang grace ng Panginoon sa buhay mo, you will see the glory of God. You will see the glory of God manifested in your life. And He will change you unti-unti. Kung sa sarili mo hindi mo mabago ang sarili mo, ang Panginoon ang magbabago sa iyo. Unti-unti, makikita mo ang difference from an ordinary Christian to a Christian, a very powerful Christian. Amen? At yung sabi nga ni si Paul Gordon, sabi nga sabi niya, it is na ang pagbabago, binago na tayo ng Panginoon, unti-unti binabago niya tayo. Ano nga ba yung verse na kalimutan ko? He will transform us from glory to glory. Amen? So, just continue to hold on to the love of God and allow the Spirit of God to move in our lives, and we will see the glory of God manifested in our lives. Amen? So, praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. We thank you for your grace. We thank you for your love, Lord God. And Lord, alam ko, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang nagtuturo sa bawat isa, Panginoon. At alam ko na Ikaw, Panginoon, na nagbibukas ng mga puso ng Panginoong anak. And we will see, Father, your glory manifested in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lord, as we take the breath, we remember, O God, finished work at the cross. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw, Panginoon, na nagbigay sa amin ng victory, O God. Thank you in Jesus' name.
as we take the wine, we remember the blood that was shed at the cross. Salamat po sa dugo, Panginoon, na naghugas sa amin. Salamat po sa dugo na nagproprotekta sa amin. Salamat po sa dugo that we are now victorious in Christ Jesus. Tayo po'y tumayo. Let us give our tithes and offerings to the Lord. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa tithes and offerings, Panginoon. Thank you, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang aming supplier, ang aming provider. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin, Panginoon. Bless, O Lord po, ang mga kamay ng bawat isa, Panginoon. Bless the works of their hands, O Lord God. And we thank you, Lord God, that, Lord, you will bless these tithes and offerings for the furtherance of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y tumayo. Praise God. Salamat po.